Magandang umaga po sa inyong lahat. Sige ho, bago tayo magsimula, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na nasa langit, maraming salamat po Ama sa kaligtasan na ibinigay niyo po sa amin. Kami po noon ay kaaway ng Diyos at karapat-dapat lamang po na mapahamak sa impyerno dahil sa aming mga kasalanan at mga pagsalansang. Ngunit naawa ka po sa amin, Ama, at isinugo niyo po yung Panginoong Hesus para magbanat ng kanyang napakahalagang dugo, para bayaran yung napakarami naming kasalanan at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay tinitiyak yung walang hanggang katubusan. Sa araw na ito, Panginoon, kami po ay nasa harapan ng salita ng Diyos. Dumadalangin po kami na buksan niyo po yung aming puso, yung aming isipan, upang maunawaan namin ang iyong banal na kalooban. Sa paparating po na Lunes hanggang sa Biyernes, kami po ay magkakaroon ng Bible Seminar. Nawa, Panginoon, akayin niyo po yung maraming ligaw na kaluluwa sa lugar kung saan ipinapangaral ang inyong salita at tulungan niyo po na kumilos ng makapangyarihan ng banal na Espiritu upang ang salita ng Diyos ay maunawaan ng mga nakikinig at upang sila rin po ay maligtas. Dalangin din po namin, Panginoon, yung mga brothers and sisters na wala rito ngayon, anuman po yung kanilang pinagdadaanan, anuman po yung kanilang kalagayan, nawa sa mga susunod po na pagkakataon ay makasama po namin sila sa fellowship. At sa oras na ito, Ama, ikaw po yung Diyos na nakakaalam ng lahat ng sitwasyon ng mga brothers and sisters, kaya pakiusap, ibigay niyo po yung salita na aming kailangan sa oras na ito, yung mga salita na makakapagbigay sa amin ng encouragement, yung mga salita na magpapalakas ng aming puso na higit na magpatuloy pa sa aming pananampalataya. At panghuli, bilang inyong lingkod, ilagay niyo po sa aking mahihinang bibig ang salita ng Diyos na ibabahagi ko sa inyong mga minamahal na anak. Magmula po sa simula hanggang sa matapos, kami lamang po ay aasa at magtitiwala sa inyo. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus na sa amin ay nagligtas. Amen. Buksan po natin, Ikalawang Kronika, Kapitulo 14, magmula versikulo 1 hanggang 2. Sa Lumang Tipan po, Ikalawang Kronika, Kapitulo 14, magmula versikulo 1 hanggang 2. Second Chronicles po, sa Lumang Tipan, magmula verse 1 hanggang verse 2. Ikalawang Kronika, chapter 14, magmula verse 1 hanggang verse 2. Kung nakita niyo po, yung verse 1 at verse 2 ng Ikalawang Kronika, chapter 14, sabay-sabay po natin itong babasahin ng dahan-dahan, 3, 2, 1. Kaya't natulog si Abias na kasama ng kanyang mga ninuno at kanilang inilibing siya sa lungsod ni David. At si Asa na kanyang anak ay nagharing kapalit niya. Sa kanyang mga araw, ang lupain ay nagpahinga ng 10 taon. Verse 2. At si Asa ay gumawa ng mabuti at matuwid sa paningin ng Panginoon niyang Diyos. Muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. So, bawal yung galit-galit sa church, kaya batiin po natin yung katabi. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa inyo. Kaya, maraming salamat po sa Panginoon na kahit na marami tayong ginagawa at abala tayo, ay narito pa rin po tayo para makinig ng salita ng Diyos tuwing araw ng linggo sa bahay panambahan natin dito po sa Tanawan Church. Sa araw na ito, yung sermon title po natin ay mga aral mula po sa buhay ni Asa. Sa buhay po ni Asa, makikita niyo po yung magandang simula at yung hindi magandang katapusan. Makikita nyo rin po yung taong nagtitiwala sa Panginoon at yung taong hindi nagtitiwala sa Panginoon. Kaya sa ating buhay Kristyano, mainam po na mapag-aralan natin yung buhay ni Asa upang makuha po natin yung ilang mahalagang bagay para magamit natin sa ating Christian life. Marami pong bagay na pwede tayong matutunan kay Asa. Ngunit, pinili ko lang po yung ilang mahalagang bagay para po ibahagi sa inyo. Gaya po ng alam ninyo, sa bansang Israel ay nagkaroon po ng 3 pangunahing hari. Sino po yung unang hari ng Israel? Yes, si Saul. Yung pangalawa po, si David. Yung pangatlo, sino po? Yes, si Haring Solomon. Sa panahon ni Haring Solomon, nahati po yung Israel, Timog Juda at yung Hilagang Israel. At dahil dito, nagkaroon po ng magkaibang hari o kaharian doon po sa dalawang parte ng bansa na ito.
Sa hilagang Israel ay nagkaroon po ng 18 na mga hari. At karamihan sa kanila ay masasama, kaya nga sila ay pinarusahan ng Diyos gamit yung iba't ibang mga bansa. Sa Timog Juda naman ay nagkaroon po ng 20 mga hari. Merong mga mabubuti at meron din pong mga masasama. Ngunit, mula sa kanila, naghari po si Haring Asa. Dito po sa pangunahing talata na binasa natin kanina, sa chapter 14 sa verse 1, sinabi, kaya't natulog si Abias, nakasama ng kanyang mga ninuno, at kanilang inilibing siya sa lungsod ni David. At si Asa na kanyang anak ay nagharing kapalit niya. Pangalawang hari po ng Juda ay si Haring Abias. At anak niya po na pumalis sa kanya sa pagiging hari ay si Haring Asa. Kaya nga dito, makikita po natin, nang si Asa po ay naging hari, ano po yung ginawa niya ng pasimula? Verse 3. Puntahan po natin, Ikalawang Kronika, chapter 14, sa verse 3. Kung nakita nyo po, sabay natin itong basahin, verse 3, 3, 2, 1. Inialis niya ang mga dambana at ang matataas na dako, at winasak ang mga haligi, at ibinagsak ang mga sagradong poste. Sabi po, inialis niya ang mga ibang dambana at ang matataas na dako, winasak ang mga haligi, at ibinagsak ang mga sagradong poste. Sa mga Israelita noon, dahil po sa kasalanan ni Haring Solomon, na-introduce po yung mga pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pero, sa panahon ni Asa, ano pong ginawa niya? Sinabi po, inalis niya yung mga kagamitan na ginagamit nila sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Tayo po, pagkaligtas po natin, ano pong ginagawa natin? Sinisikap nating mabuhay para sa Diyos. Kaya nga, yung dating takbo ng ating pamumuhay, yung dating bisyo, yung dating kasalanan, at yung mga hindi magandang bagay sa harapan ng Diyos, ay inaalis po natin pa isa-isa. Gaya po ng ginawa ni Asa, sabi po, siya ay gumawa ng mabuti at matuwid sa paningin ng Panginoon niyang Diyos. Pagkatapos po nating maligtas, meron tayong ganitong puso. Gusto nating bigyan kasiyahan yung Diyos sa ating buhay. Dahil sa Jesus yung nagligtas sa atin sa mga kasalanan, kahit na tayo ay isang miserable at pupunta sa impyerno, pero naawa siya sa atin at pumunta siya dito sa mundo para iligtas po tayo. Kahit na ako lang ang mag-isa, yung tao dito sa lupa, pupunta pa rin si Jesus. Bakit? Napakahalaga po natin sa Kanya. Kaya nga nang maunawaan natin yung biyaya ng kaligtasan at yung pag-ibig ng Diyos sa atin, nagkaroon tayo ng puso na gustong maging malinis sa harapan ng Diyos, puso na gustong bigyang kasiyahan yung Diyos sa ating buhay Kristyano. Kaya gaya ni Asa, nang iniluklok siya ng Diyos doon po sa pagiging hari, ano po yung kanyang unang ginawa? Inalis niya yung mga bagay na hindi nagpapasaya sa Diyos. Ito po yung mga sagradong poste, yung matataas na dako, at yung mga haligi ay kanyang inaalis at binagsak. Ganon din po sa atin. Nung tayo po ay maligtas, gusto na nating bigyang kasiyahan yung Diyos. Dati, yung sarili lang natin yung gusto natin bigyan ng kasiyahan. Kung saan masaya, doon tayo pumupunta. Kahit na ito ay kasalanan, ginagawa natin kasi ito yung nagpapasaya sa atin. Pero ngayon, iba na. Ginagawa natin yung hindi lang nagpapasaya sa atin, kundi yung nagpapasaya sa Diyos na nagligtas po sa atin. Kaya nga, kailangan nating laging suriin yung ating sarili. Kung yung ginagawa ko ba ay nakakapagpasaya sa Diyos o hindi? Kung yung ginagawa ko ba ay nakakapagbigay ng kaligayahan sa Diyos o hindi? Dako po tayo, Ikalawang Korinto. Sorry po, medyo mabilis. Kinakabahan po talaga ako. Ikalawang Korinto, Kapitulo 5, sa versikulo 9. Ikalawang Korinto po, sa Bagong Tipan, Ikalawang Korinto, Kapitulo 5, sa versikulo 9. Versikulo 9, kung nakita nyo po, sabay natin itong basahin, 3, 2, 1. Kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ang aming mitiin ay bigyan siya ng kasiyahan. Kaya ano po yung goal ni Apostol Pablo? Maging nasa tahanan o malayo man sa tahanan, ang aming mitiin ay bigyan siya ng kasiyahan. Sa atin na mga naligtas, meron tayong ganitong puso. Dati wala tayong pakialam sa Diyos. Bakit? Hindi natin siya kilala. Ngunit nang tayo po ay maligtas, nakilala natin yung Diyos at nais natin na bigyan siya ng kasiyahan. Kaya ano yung goal ng ating buhay Kristyano? Bigyang kasiyahan yung Diyos na nagligtas sa atin. Ayaw nating malungkot sa Jesus. Bakit? Ibinwis niya yung kanyang buhay para sa atin.
Ikaw po, payag kang mamatay para sa kasalanan ng iba? Sure po hindi. Kahit na may puso ka na mamatay para sa iba, hindi pa rin pwede. Pero si Jesus, nang walang pag-aalinlangan, unconditionally, minahal niya tayo at ibinigay niya yung kanyang buhay para po sa atin. Kaya nga, bilang isang Kristiyanong ligtas na, marapat lamang na bigyan natin kasiyahan yung Diyos na nagligtas po sa atin. Kaya everyday, meron pong tanong. Alam niyo po ba yung tanong ng mga awit sa kanyang sarili? Yes, puntahan natin. Awit chapter 116, sa verse 12. Ito po ay nasa parteng gitna ng ating Biblia, sa mga awit, chapter 116, sa verse 12. Feeling ko maaga matatapos yung sermon ko, labis po talaga akong kinakabahan. Sa mga awit, chapter 116, sa verse 12 po, babasahin natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Kaya nga, pagkatapos nating maligtas, ano na po yung puso na meron tayo? Nais nating suklian yung Diyos na nagligtas sa atin. Sabi dito ng mga awit, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Napakabuti po ng Diyos. Probably, yung ilan po sa inyo ay naligtas nung kabataan pa. Probably, yung iba sa inyo ay naligtas nung teenager na, nung panahon na may asawa na kayo, at yung iba, naligtas nung panahon na silver group na kayo. Bakit silver? Puti na yung buhok. Kaya, dito, makikita po natin yung kabutihan ng Diyos. Pwede naman tayong kunin ng mas maaga. Tama, mali? Yes po. Pero, binigyan niya tayo ng chance hanggang sa oras na tayo po ay maligtas, kaya napakabuti ng Diyos sa atin. Pero hindi lang yon. Hanggang sa oras na tayo po ay maligtas, hanggang sa oras na ito, napakabuti ng Diyos para po sa atin. Kaya ang tanong, ano yung isusukli mo sa Diyos sa lahat ng kabutihan niya na binibigay, ginagawa para po sa iyo? Yung bigyan siya ng kalungkutan? Yung gumawa ng kasalanan? Yung magpakasasa sa makasanlibutang bagay, yun ba yung makakapagbigay ng kasiyahan sa Diyos? Yun ba yung isusukli natin sa Kanya? Hindi po. Kailangan nating bigyang kasiyahan yung Diyos na nagligtas sa atin sa pamamagitan ng ating maayos na buhay Kristyano at sa pag-aakay ng mga ligaw na kaluluwa tungo sa kaligtasan. Sa pabarating po na Lunes, magkakaroon po tayo ng Grand Bible Seminar. Isang napakagandang opportunity pagkatapos po ng summer retreat. Meron man tayong mga naimbitahan mula sa summer retreat, pero mula sa kanila, maaring yung ilan ay hindi pa talaga lubos na nakakaunawa. Maaring hindi pa malinaw sa kanila kung ano talaga yung kaligtasan. Kaya, another chance para tayo po ay makapag-evangelize. Kaya sana, wag natin palampasin yung pagkakataon. Kung tatanungin ka man ng Diyos ngayon, anong isusukli mo sa akin? Dadalo ko, Panginoon, ng Grand Bible Seminar, mag-i-evangelize ako ng mga tao, pupuntahan ko yung mga kakilala ko, mag-house-to-house invitation ako, at mag-i-street evangelism kami. Kaya kung may tanong man yung Diyos, dapat tayong sumagot sa Kanya, at dapat nating isipin yung mga bagay na magpapasaya sa Kanya. Kaya si Asa, ginawa niya yung mabuti at matuwid sa paningin ng Panginoon. Inalis niya yung mga bagay na ginagamit nila noon sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at binigyan niya ng kasiyahan yung Diyos na nagluklok sa Kanya sa pagiging hari. Ngayon po, balikan natin, Ikalawang Kronika, chapter 14 po muli, sa verse 5 hanggang verse 6. Ikalawang Kronika, chapter 14, sa verse 5 hanggang 6. Babasahin ko po para sa inyo. Kanya ring inialis ang lahat ng bayan, sa lahat ng bayan ng Juda, ang matataas na dako at ang mga dambana ng kamangyan. At ang kaharian ay nagpahinga sa ilalim niya. Verse 6, siya'y nagtayo ng mga lungsod na may kuta sa Juda, sapagkat ang lupain ay nagkaroon ng kapahingahan. Siya hindi nagkaroon ng pakikitigma sa mga taong iyon, sapagkat binigyan siya ng Panginoon ng kapahingahan. Kaya dito, bilang ganti at reward kay Asa, ano po yung ibinigay ng Diyos sa kanya? Kapahingahan at kapayapaan, walang digmaan sa kanyang paligid. Ganon din po sa atin. Kapag tayo po ay sumusunod sa Diyos, mayroong kapayapaan at kapahingahan. Ngunit ang tanong, kailan ba dumating sa atin yung tunay na kapahingahan? Kailan ba dumating sa atin yung tunay na kapayapaan? Kailan po? Ewan ko po.
Ito po ay nung oras na tayo po ay maligtas. Ito po ay yung oras na maunawaan natin yung ginawa ni Jesus sa krus. Ito po yung oras na matanggap natin yung kapatawaran ng ating mga kasalanan. Puntahan natin sa mga awit, chapter 4, sa verse 7 hanggang 8. Lumang Tipan, sa mga awit po, chapter 4, sa verse 7 hanggang verse 8. Verse 7 to 8 po, babasahin po natin ito, verse 7 hanggang verse 8. 3, 2, 1. Ikaw ay naglagay ng kagalakan sa aking puso kaysa nang ang kanilang butil at alak ay sagana. Payapa akong hihiga at gayon din ay matutulog, sapagkat ikaw lamang, O Panginoon, ang gumagawa upang mamuhay ako sa katiwasayan. Kaya yung Diyos, buhat ng tayo po ay maligtas, siya ay naglagay ng kapayapaan, katiwasayan at kagalakan sa ating mga puso bilang isang ligtas na tao. Akala natin noon, kapag marami kang pera, payapa na. Akala natin noon, kapag malusog yung pamilya, masagana yung buhay mo, yun na yung tunay na kapahingahan. Pero, kahit na meron ka ng lahat ng mga bagay na ito, may kulang pa rin sa ating puso. Ano po yun? Yung kaligtasan na inihatid at ginawa ng Panginoong Hesus para sa ating mga kasalanan. Kaya nga, nang tayo po ay maligtas, nagkaroon na po ng tunay na kapayapaan at kapahingahan sa ating mga puso. Kaya, pagkatapos po nating maligtas, dapat nating ingatan yung kapayapaang ito. Minsan, ito po ay nasisira dahil sa kasalanan, dahil sa mga alalahanin sa buhay, at dahil sa mga maling desisyon sa buhay Kristiyano. Gayunpaman, tayo po ay mayroong tunay na kapayapaan galing sa Diyos. Nung ang Panginoong Hesus po ay namatay doon sa krus, kung titignan niyo po sa John chapter 20, makikita niyo po na yung Panginoong Hesus ay muling nabuhay pagkatapos ng 3 araw. Ano po yung unang word na binanggit niya sa mga alagad? Nung makita niya po yung mga alagad? Kapayapaan ang sumainyo. Nung tayo po ay maligtas, napasa atin na po yung kapayapaan na ito. Merong dakilang kapayapaan para sa mga taong ligtas na. Kaya nga, kahit na mahirap tayo, masaya pa rin tayo. Kahit na may mga bagay na kulang sa atin material, physically, gayon pa man, tayo ay kontento sa Panginoon na nagligtas po sa atin. Kaya nga, kapag tayo po ay naligtas na, meron ng tunay na kapayapaan at kapahingahan sa atin. At kapag tayo po ay sumusunod sa Diyos, gaya ni Haring Asa, ginagawa natin yung matuwid sa paningin niya, meron ding kapahingahan at kapayapaan sa atin. For example, ganito po. Halimbawa, malaki yung kinikita mong pera, pero wala ka sa church. May kapayapaan? Wala. Wala. Halimbawa, napakaganda ng grade mo sa school, pero hindi ka nag-aabide sa church. May kapayapaan? Wala. Wala. Kahit naligtas na tayo, pero pag namamali tayo ng desisyon at nalayo tayo sa church, nawawala yung kapayapaan na ito sa atin. Hindi po dahil hindi pa tayo ligtas, kundi kailangan nating bumalik sa Diyos na source ng kapayapaan. Kaya nga si Asa, binigyan siya ng Diyos ng kapayapaan. Bakit? Dahil siya ay sumunod at ginawa niya yung mabuti sa harapan ng Panginoon. Balikan po natin, 2 Kronika, chapter 14, sa verse 7 hanggang 8. Sa tagpong ito, pagkatapos pong magkaroon ng kapayapaan ni Haring Asa dahil sa kanyang pagsunod, dumating po yung test galing sa Diyos. Basahin ko po, verse 8 hanggang 9. Sabi po dito, verse 8, 2 Kronika, chapter 14, sa verse 8. Si Asa ay may hukbo na binubuo ng 300,000 mula sa Juda. May sandata na mga kalasag at mga sibat. At 280,000 mula sa Benjamin na may dalang mga kalasag at pana. Lahat ng mga ito ay mga lalaking malalakas at matatapang. Verse 9, Zezera na taga-Ethiopia ay lumabas laban sa kanila na may hukbo na 1,000,000 katao at 300 karwahe. At siya'y dumating hanggang sa Maresya. Kaya dito, makikita po natin, yung test o yung pagsubok ay dumating kay Asa. Nagkaroon po sila ng kaaway, ito po yung mga taga-Ethiopia. Zezera na hari ng Ethiopia. Ilan po? Sabi po, si Asa ay merong 300,000 mula sa Juda at 220,000 mula sa Benjamin. So matotal, 580,000 na mga armies. Laban sa
1,300,000 mga karwahe. Ganun po yung kalaban nila, ganun po karami. Kung tutuusin, dihado po sila Asa. Pero, dito po makikita nyo yung puso ni Asa. Sa kanyang pasimula, napakaganda ng puso ni Asa. Bakit po? Ano po ba yung ginawa ni Asa nang siya po ay maharap sa ganitong klase ng sitwasyon? Tignan po natin sa verse 11. Verse 10 hanggang 11. Verse 10 to 11, babasahin ko muna po yung verse 10. At lumabas si Asa upang harapin siya, at sila'y humanay sa pakikipaglaban sa libis ng Zefata sa Maresha. Verse 11 po, babasahin natin, 3, 2, 1. Si Asa ay tumawag sa Panginoon niyang Diyos, Panginoon, walang iba liban sa iyo na makakatulong. Sa pagitan ng malakas at ng mahina, tulungan mo kami. O Panginoon naming Diyos, sapagkat kami ay nananalig sa iyo, at sa iyong pangalan ay pumarito kami laban sa karamihang ito. O Panginoon, ikaw ang aming Diyos, huwag mong papagtagumpayin ang tao laban sa iyo. Ano po yung ginawa ni Asa? Siya ay tumawag sa Panginoon niyang Diyos. Sa Bible po, kapag sinabing tumawag, ito po ay nagre-represent sa pananalangin sa Diyos. Ano ba yung prayer? Ito po yung paghingi ng tulong sa Diyos. Yung mga taong hindi na nanalangin sa Diyos, isa lang po yung ibig sabihin nito. Hindi sila humihingi ng tulong sa Diyos. Pero dito si Asa, siya ay humingi ng tulong sa Diyos. Bakit? Hindi niya kayang gawin, manalo laban sa hari ng Ethiopia. Kaya nga, yung Diyos, tumutulong siya sa atin palagi. Willing siya na tulungan tayo. Ang tanong, tumatawag ba tayo sa Kanya? Nananalangin ba tayo sa Kanya? Marahil sa prayer ni Asa, binanggit niya rin po yung bagay na ito. At marahil sa prayer ni Asa, alam niya yung bagay na ito. Diba sa Joshua, chapter 23 sa verse 10, may pangako yung Diyos sa mga Israelita. Sabi, magagawa ng isa sa inyo na mapatakbong 1,000, sapagkat ako na Panginoon ninyo ang makikipaglaban para sa inyo. Maraming beses na marahil narinig ni Asa na sino mang nagtitiwala at umaasa sa Diyos ay magwawagi at mananalo sa anumang digmaan. Kaya ano po yung isang bagay na pwede nating matutunan kay Asa? Mula sa kanyang pangalan, madali lang pong tandaan. Asa. Haring Asa, dapat tayong umasa sa Diyos. Naintindihan niyo po? Okay. So, dapat tayong umasa sa Diyos. Bakit? Siya lamang yung kayang magligtas at mag-alis sa mga kahirapan sa ating harapan. Dito, aksidente ba na nagkaroon ng kalaban sila Asa? Hindi po. Ito ay ibinigay ng Diyos para makita talaga yung tunay na puso ni Asa. Kaya nga, nang pasimula, napakaganda ng puso ni Haring Asa. Bakit? Lagi siyang dumudulog sa Diyos, tumatawag sa Diyos sa kanyang panalangin at umaasa sa Diyos sa tuwi-na. Kung babalikan po, tayo rin ng mga naligtas noon, ay ganito rin ang puso. Kada kibot natin, kada galaw natin at kilos, hindi tayo makagawa nang hindi tayo nananalangin at dumudulog at nagtatanong sa Diyos. Kaya nga, si Asa, umasa talaga siya sa Diyos sa kanyang buhay. Kaya nga, makikita po natin kung ano yung resulta ng pag-asa sa Diyos at pagtitiwala sa Diyos at sa pananalangin sa Diyos. Tignan po natin sa Jeremias po, chapter 29, sa verse 12 hanggang verse 13. Aklat po ni Jeremias, Kapitulo 29, versikulo 12 hanggang sa versikulo 13. Jeremiah 29, from verse 12 po hanggang 13. Verse 12 to 13, napakaganda po ng mga verse na ito. Sige ho, basahin natin. 3, 2, 1. At kayo'y tatawag sa akin, at kayo'y lalapit at dadalangin sa akin, at diringgin ko kayo. Hahanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap ninyo ako ng inyong buong puso. Kaya dito, kayo'y tatawag sa akin, at kayo'y lalapit at dadalangin sa akin, at diringgin ko kayo. Si Asa, hindi po siya nag-rely sa kanyang sarili ng pasimula. Bagkus, tumawag siya sa Diyos, lumapit siya sa Diyos, at umasa po siya sa Diyos.
sa ating buhay Kristyano, ganito rin po yung dapat nating gawin. Dapat tayong tumawag sa Diyos, manalangin sa Diyos, at umasa po sa Diyos. Minsan, meron po tayong mga desisyon na hindi natin ikinukonsulta sa Panginoon. Basta ito yung sitwasyon ko ngayon, ito yung dapat na desisyon kong gawin. Pero, hindi po ito tama. Dapat nating tanungin yung Diyos kung ito ba talaga yung kalooban niya para sa atin at kung ito ba talaga yung kagustuhan niya para sa ating buhay Kristyano. Kaya nga si Asa, tumawag siya sa Diyos. Umasa siya sa Diyos at ang nangyari, alam niyo po kung ano? Pinagtagumpay siya ng Panginoon. Ano po ba yung paraan para tayo po ay magtagumpay at manalo laban sa mga tukso ng kasalanan, ng Satanas at ng sanlibutan? Ito po yung pananalangin sa Diyos. Nung panahon na yung Panginoong Jesus ay bago ipako sa krus, siya po ay nanalangin sa bundok ng Getsemani. Lumayo siya ng kaunti sa kanyang mga alagad at siya ay nanalangin doon sa malapit sa isang pukol na bato. Ngunit, yung mga alagad ay natalo dahil sa inaantok na sila ng labis. Ngunit anong sinabi sa kanila ng Panginoong Jesus? Manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. Ngunit dahil nakatulog yung mga alagad, hindi nila nagawang mag-pray. Kaya nga, nung time na kailangan na nilang sumunod sa Panginoon, hindi nila nagawa. Ganon din po sa atin. Kailangan nating tumawag sa Diyos at umasa lamang po sa Kanya. Sa atin po, meron din tayong mga pakikipaglaban, pakikibaka sa ating buhay, Kristyano. Ano po yun? Sa laman, sa sanlibutan, at sa kasalanan. Doon po kay Satanas. Sa ating sarili, sa sanlibutan, at kay Satanas. Kaya nga di ba may kanta? Sabi po, kakantahin ko na lang. Kung may tukso, pagsubok sa buhay, ang kahirap ay sumapit man, ang tatawag ay si Hesu Kristo. Laging panatag ang puso ko, tanging si Kristo ang lalapitan. Kung may pasanit kahirapan, tanging si Kristo ang aasahan. Karamay siya sa bawat araw. Minsan, ito'y nakakalimutan po natin, umasa kay Kristo. Kahit na nandyan yung Diyos, willing siyang tulungan tayo, ngunit ayaw nating magtiwala sa Kanya. Hindi, alam ko na to. Hindi, may experience na ako dyan. Tsaka ka na lang, Panginoon, ako muna yung gagawa ngayon. Kaya nga, lagi tayo dapat umasa sa Panginoon, lalong-lalo na po sa Panginoong Hesukristo. Kaya, puntahan po natin, balikan po natin yung verse, 2 Kronika, chapter 14, sa verse 12, at 13. Verse 12 to 13, lagyan po natin ito ng bookmark para mabilis makita. 2 Kronika chapter 14, mula verse 12 to 13. Ito po yung resulta ng pagtawag at pag-asa ng Diyos at pag-asa ni Haring Asa sa Diyos sa digmaan. Tignan po natin verse 12 to 13. Basahin po natin ito. 3, 2, 1. Kaya't ginapi ng Panginoon ang mga taga-Ethiopia sa harapan ni Asa at sa harapan ng Juda. Ang mga taga-Ethiopia ay nagsitakas, at si Asa at ang mga tauhang kasama niya ay hinabol sa kanila hanggang sa Gerar. At ang mga taga-Ethiopia ay nabuwal hanggang sa walang naiwang buhay, sapagkat sila'y nawasak sa harapan ng Panginoon at ng kanyang hukbo. Ang mga taga-Juda ay nagdala ng napakaraming samsam. Kaya dito, makikita po natin, ginapi ng Panginoon, sila'y winasak sa harapan ng Panginoon. Bakit? Nagtiwala si Asa sa Panginoon at umasa siya ng ganap sa Diyos. Kaya nga sa atin, dapat din tayong umasa at magtiwala sa Diyos. Pwede ngayon po ay meron kang kahirapan. At hindi mo alam bakit dumating sa akin yung bagay na ito. Kailangan lang po nating umasa sa mabuting kalooban ng Diyos. Meron pong God's providence sa ating buhay. Meron pong paggabay at pagpatnubay yung Diyos. At sa lahat ng bagay, siya po ay gumagawa para sa ikabubuti natin. Kaya nga, si Asa, alam niya yung bagay na ito. Kaya umasa siya sa Diyos at nagtiwala siya sa Diyos. Sa mga awit 39, versikulo 7, sinabi po ng mga awit, at ngayon, Panginoon, sa ano pa ako maghihintay? Ang aking pag-asa
ay nasa iyo. Kaya kung tayo po ay aasa sa Diyos, bago tayo kumilos, bago tayo magdesisyon, tayo ay tatawag at mananalangin muna sa Kanya kung kalooban ba ng Diyos yung gagawin ko o hindi. Para sa mga kabataan, bago po kayo pumili ng school, you must pray. Kung kalooban ba talaga ng Diyos na kayo ay pumasok sa school na ito. Sa mga magtatrabaho, you must pray. Kung talaga bang kalooban ng Diyos, yung trabaho na papasukin mo. Sa mga lilipat ng bahay, sa mga lilipat ng tirahan, kailangan din nating ipanalangin kung kalooban ba ng Diyos yung lilipatan nating lugar. At sa mga mag-abroad, i-check din po natin kung talaga bang kalooban ng Diyos yung ating pangingimbang bansa or hindi. Bago tayo kumilos, dapat tayong umasa, magtanong at tumawag muna sa Diyos. Balikan po natin, Ikalawang Kronika, ngayon po pumunta tayo sa chapter 15. Ikalawang Kronika, chapter 15, sa verse 1 hanggang verse 2. Chapter 15, from verse 1 to verse 2. Kung nakita nyo po, tulungan nyo po akong magbasa. Verse 1 to verse 2. Sige po, 3, 2, 1. Samantalang kayo'y nasa panig niya, kung inyong hahanapin siya, siya'y matatagpuan ninyo, ngunit kung siya'y tatalikuran ninyo, kanyang tatalikuran kayo. Kaya dito, si Asa, siya po ay nakatayo sa panig ng Diyos. Kaya, sa atin ng mga naligtas, para tayo po ay magkaroon ng maayos na buhay Kristiyano, dapat tayong tumayo sa panig ng Diyos. Kailangan nating hanapin kung ano yung nagpapasaya at kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng mga sermon, kapag nagbabasa tayo ng Bible, sa pagdalo ng ating mga fellowship, kailangan nating hanapin yung kalooban ng Diyos at tumayong matatag sa kalooban na ito para tayo po ay mapasapanig ng Panginoon. Sa panahon po ni Abraham Lincoln, habang sila po ay nasa digmaan, meron pong isang soldier na nagsabi sa kanya, Ginoong Presidenteng Abraham Lincoln, huwag kang matakot kasi nasa panig natin yung Diyos. Walang panama, hindi mananalo yung ating mga kaaway. Pero nireply sa kanya ng presidente, ako ay nangangamba kung talaga bang tayo ay nakatayo sa panig ng Diyos. Kaya yung panig ng Diyos, ito po yung pinaka-safe na lugar. Yung panig ng Diyos, ito po yung lugar kung saan mayroong pagbabago. Kapag tayo po ay nag-stay sa church, alam po natin ito. Ito yung panig ng Diyos. At kapag nananatili ka sa church, natural na mayroong pagbabago. Si Haring Asa, dahil siya ay nakatayo sa panig ng Diyos, paano niya po nagawang linisin at alisin yung mga Diyos-Diyosan at sinasamba nila? Dahil nakatayo siya sa panig ng Diyos. Kung tayo po ay nakatayo sa panig ng Diyos, magagawa rin po nating magbago at patuloy na lalago sa ating buhay Kristiyano. Kaya nga, nang marinig ni Asa yung mga salitang ito, nagalak yung kanyang puso. Na-encourage siya na mas magpatuloy pa. Kaya nga sa verse 16, Ikalawang Kronika chapter 15 sa verse 16, tignan niyo po. Sabi po dito, maging si Maaka na kanyang ina ay inialis ni Haring Asa sa pagiging reyna, sapagkat siya'y gumawa ng kasuklam-suklam na larawan para sa sagradong poste. Pinutol ni Asa ang kanyang larawan, dinurog ito at sinunog sa batis ng Cedron. Kaya dahil siya ay nakatayo sa panig ng Diyos, walang takot sa kanya. Maski yung kanyang nanay, inalis niya sa katungkulan nito bakit siya ay sumasamba sa mga Diyosan. Kapag tayo po ay nasa panig ng Diyos, hindi tayo matatakot. Bakit? Yung Diyos, yung pumoprotekta at nag-iingat po sa atin. Kaya nga sa ating mga naligtas, dapat nating suriin kung ako ba ay nakatayo sa panig ng Diyos. Nang pasimula, si Asa ay nakatayong matibay sa panig ng Diyos. Tignan po natin sa verse 19. Ikalawang Kronika, chapter 15, sa verse 19 po. Basahin din po natin ito. 3, 2, 1. Hindi nagkaroon ng digmaan hanggang sa 35 taon ng paghahari ni Asa. Kaya dito, makikita po natin, nagkaroon muli ng kapayapaan
nagkaroon muli ng kapahingahan yung lupain at hindi nagkaroon ng pagkikidigma. Bakit? Si Asa ay patuloy na umaasa sa Diyos, nagtitiwala sa Diyos, at laging sinusunod yung kalooban ng Diyos. Sa atin minsan, napapaisip tayo ng ganito. Kapag sinunod ko yung Diyos, hindi ba ako mapapahamak? Tanong ko po, may napahamak na ba sa mga taong sumunod sa kalooban ng Diyos? Si Apostol Pablo, napahamak ba siya? Si Jesus, kung sumunod siya sa kalooban ng Diyos, napahamak ba siya? Hindi. Sa ating kapag tayo po ay sumusunod, hindi po tayo malalagay sa alanganin. Sa isip mo, malalagay ka sa alanganin. Pero sa kalooban ng Diyos, hindi. Walang napahamak sa mga taong sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya ang kailangan natin gawin, sumunod lamang sa Diyos. At si Asa, biniyayaan siya ng Diyos ng mas mahabang taon para mamuno sa bansang Israel. Ngayon, titignan po natin yung naging katapusan naman ni Haring Asa. Bakit? Siya po ay may magandang simula. Umasa siya sa Diyos, binigyan niyang kasiyahan yung Diyos, nagtiwala siya sa Diyos at tumayo siya sa panig ng Diyos. Pero later on, nung matanda na siya, ano pong ginawa niya? Hindi po siya nagkaroon ng magandang katapusan. Puntahan natin, Ikalawang Kronika, chapter 16, verse 1. Verse 1 po, basahin natin ito, 3-2-1. Nang ika-36 na taon ng paghahari ni Asa, si Baasha na hari ng Israel ay pumunta laban sa Juda at itinayo ang Rama upang mahadlangan niya ang sinumang lalabas o pupunta kay Asa na hari ng Juda. Kaya bakit po mayroong pumupunta mula sa hilagang Israel papuntang Juda? Kasi nandun po sa Juda yung bahay panambahan at yung templo. Pero dito, si Baasha na hari ng Israel ay pumunta kay Asa upang siya po ay kalabanin. Kaya dito dumating muli yung panibagong test kay Asa. Dumating yung panibagong kaaway at makikita niyo po yung kaibahan ng kanyang actuation o naging kanyang kilos pagkatapos po ng mahabang pagpapahinga. Sa verse 2, ito na po yung simula. Verse 2 at 3, sabi po dito, babasahin ko po para sa inyo, at kumuha si Asa ng pilak at ginto mula sa mga kayamanan ng bahay ng Panginoon at sa bahay ng hari. Ipinadala ang mga ito kay Ben-Hadad na hari ng Syria na naninirahan sa Damasco na sinasabi, verse 3, magkaroon nawa ng pagkakasundo sa pagitan nating dalawa, gaya sa aking ama at sa iyong ama. Ako'y magpapadala sa iyo ng pilak at ginto, humayo ka, sirain mo ang iyong pakikipagkasundo kay Baasha na hari ng Israel upang siya'y lumayo sa akin. Ano pong ginawa niya? Tumawag ba siya sa Diyos? Nanalangin ba siya sa Diyos? Umasa pa ba siya sa Diyos? Nagtiwala pa ba siya sa Diyos? Hindi na po. Ang sinabi po ng verse, kumuha si Asa ng pilak at ginto, at sinabi po sa verse 3, magkaroon nawa ng pakikipagkasundo sa pagitan nating dalawa. Umasa po siya doon sa kayamanan at doon po sa tao. Ano po ba yung isang bitag ni Satanas sa ating buhay? Ito po yung pagtitiwala sa tao at pagtitiwala sa kayamanang hindi tiyak. Pagkatapos po nating maligtas, sa una, humble pa. Nagpapaturo pa tayo, nagtatanong pa tayo, ano bang gagawin para ako'y lumago sa aking buhay Kristyano? Then tinuturuan tayo at ina-accept natin yung turo na ito. Pero, di magtagal, dahil nakakabisado niya na, medyo familiar na siya, at lumalago na talaga siya, minsan ayaw nang makinig. Kaya dito si Asa, mariling inisip niya, kaya na to, sisiw lang to, kaya ako na munang bahala dito, Panginoon. Diyan ka muna sa tabi, ako muna yung gagawa. Kayang-kaya na to, gagawin ko na lang ng paraan. Kakaibiganin ko yung hari na si Ben-Hadad upang sirain niya yung pakikipagkasundo niya kay Baasha. Nang sa gayon mananalo ako. Yun yung paraan niya at yun yung plano niya. Pero, ito po yung umpisa ng kanyang pagkawasak. Kaya tandaan po natin, hindi tayo pwedeng umasa sa tao at hindi tayo pwedeng magtiwala sa mga kayamanang hindi tiyak. Maring inisip ni Asa, okay na, nakatayo na ako, yakang-yaka na to, mapagtatagumpayan ko na ito. Meron akong sapat na kapangyarihan at mga tauhan, kaya magwawagi na ako laban sa kanila. Pero sinabi ng unang Korinto, chapter 10 sa verse 12, sabi po, kaya ang nag-aakalang siya'y nakatayo na, ay mag-ingat.
baka siya'y mabuwal. Kaya kailangan nating laging mag-ingat. Kasi minsan, hindi natin nababantayan, tumataas yung ating puso. Dahil sanay na tayo sa mga ganung gawain, marami na tayong karanasan sa ganitong klase ng mga bagay, kaya mas nagtitiwala na tayo sa ating sarili sa halip na sa Diyos at sa halip na sa Kanya ay umasa, mas umaasa na tayo sa kakayanan natin at sa ibang mga tao. Pasaringan ko po ng konti. Ano-ano ba yung mga bagay na hindi natin dapat asahan at pagtiwalaan? Puntahan po natin, Awit chapter 52 sa verse 7. Awit, sa bandang gitna po ng ating Biblia, sa mga awit, 52, versikulo 7. Sa verse 7, Awit 52, sa verse 7. Verse 7, sige ho, kung nakita po natin ito, sabay-sabay po nating babasahin. 3, 2, 1. Pagmasdan ninyo ang tao na hindi niya ginawang kanlungan ang Diyos, kundi nagtiwala sa kasaganaan ng kanyang mga kayamanan at nagpalakas sa kanyang nasa. Kaya dito, sabi, pagmasdan ninyo ang taong hindi ginawang kanlungan ng Diyos, kundi nagtiwala sa kanyang mga kayamanan. Kaya dito, yung tao, yung unang bagay na hindi natin dapat pagtiwalaan ay yung pera. Kahit na meron tayong mga kayamanan o maayos yung ating pinansyal na estado, hindi tayo pwedeng umasa sa pera na panandalian lamang. Bakit? Yung pera po ay galing sa Diyos. Yung nag-aalaw sa atin ng mga pinansyal at material na bagay, ito po ay yung Diyos. Kaya kung magtitiwala tayo doon sa mga bigay niya, kaysa doon sa nagbibigay, mahirap po ito. Kaya dapat tayong magtiwala doon sa Diyos na nagbibigay ng lahat. Tingnan po natin, Kawikaan chapter 23, sa mga Kawikaan po 23, sa verse 4 hanggang 5. Kawikaan po 23, verse 4 to verse 5. Verse 4 to verse 5. Basahin po natin ito. 3, 2, 1. Huwag magpakapagod sa pagpapayaman, maging matalino ka na ang sarili mapigilan. Kapag napadako doon ang iyong paningin, iyon ay napaparam. Sapagat biglang nagkakapakpak ang kayamanan, lumilipad na gaya ng agila patungo sa kalangitan. Kaya nga, yung pera, hindi ito tunay na bagay na dapat nating pagtiwalaan. Kung may pera ka, okay. Pero hindi tayo dapat magtiwala dito, kundi dapat tayo magtiwala sa Diyos palagi. Pero si Haring Asa, nagtiwala siya sa kayamanan. Kaya binanggit po, sa unang Timoteo chapter 6 sa verse 17, babasahin ko na lang, ang mayayaman sa sanlibutan ito ay atasan mo na huwag magmataas, ni huwag umasa sa mga kayamanang hindi tiyak, kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Kaya nga, dapat tayong magtiwala sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Kaya yun po yung unang bagay na dapat nating hindi asahan at pagtiwalaan, yung pong pera. Pangalawa, Awit chapter 146, sa mga awit po, 146, magmula verse 3. 146, mula verse 3 hanggang 5. Sa mga awit po, 146, verse 3 hanggang 5. Verse 3 to 5 po. Verse 3 to 5. Babasahin po natin ito, mga awit, 146, verse 3 hanggang 5. 3, 2, 1. Huwag kayong magtiwala sa mga pinuno o sa anak man ng tao na walang kaligtasan. Ang kanyang espiritu ay humihiwalay, siya'y bumabalik sa kanyang lupa. Sa araw ding iyon ay naglalaho ang kanyang mga panukala. Maligaya siya na ang saklolo ay ang Diyos ni Jacob, na ang pag-asa ay nasa Panginoon niyang Diyos. Kaya sinabi, huwag kayong magtiwala sa mga pinuno o sa tao man na walang kaligtasan. Maligaya
Siya na ang saklolo ay ang Diyos ni Jacob, na ang pag-asa ay nasa Panginoon niyang Diyos. Kaya nga, hindi tayo pwedeng magtiwala sa tao. Siyempre, may mga pagkakataon na may pwede silang maitulong at magawa para sa atin. Pero sa ating buhay Kristyano, higit tayo dapat umasa at magtiwala lamang po sa Diyos. Bakit? Yung tao ay hindi tunay na dapat pagtiwalaan at asahan. Bakit? Limited po yung kapangyarihan ng tao. Pero yung Diyos, meron siyang walang hanggang kapangyarihan na makakatulong para sa ating buhay Kristyano at para sa ating mga pangangailangan. Tandaan, yung tao, hindi niya kayang baguhin yung sitwasyon. Pero yung Diyos, kaya niyang baguhin yung sitwasyon. Bakit? Siya po yung nag-aalaw ng lahat ng bagay sa atin. Kaya Isaiah chapter 2 sa verse 22, sinabi, layuan ninyo ang tao na ang hinga ay nasa kanyang ilong sapagkat ano siya para pahalagahan. Dapat tayong magtiwala sa Diyos sa lahat ng bagay na ating kinakaharap sa ating buhay Kristyano. At isa pang bagay na hindi natin dapat pagtiwalaan ay ito. Ikalawang Korinto, chapter 1. Ikalawang Korinto po, chapter 1, sa verse 8 at 9. Ikalawang Korinto po, chapter 1, pagmula verse 8 hanggang verse 9. Verse 8 to verse 9. Kung nakita niyo po ito, napakahalaga rin po ng mga verse. Basahin po natin ito ng sabay, 3, 2, 1. Hindi namin ibig na di ninyo malaman, mga kapatid, ang tungkol sa mga kapigatian na nararanasan namin sa Asya, sapagkat lubaha kaming nabigatan ng higit sa aming kaya, ano pat kami ay nawalan na ng pag-asang mabuhay. Tunay na nadama na namin at tinanggap na namin ang hatol ng kamatayan upang kami ay huwag magtiwala sa aming sarili, kundi sa Diyos na bububuhay sa mga patay. Kaya sinabi po dito ni Apostol Pablo, upang kami ay huwag magtiwala sa aming mga sarili. Kaya nga, yung pangatlong bagay na hindi natin dapat pagkatiwalaan o asahan ay yung ating sarili. Dapat tayong laging umasa sa Diyos sa lahat ng oras ng ating buhay. Kaya nga, awit chapter 37, verse 5, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong lakad, magtiwala ka sa Kanya at Siya ang gagawa. Kaya sa ating buhay Kristyano, ang magpapasya nito ay kung saan po tayo nagtitiwala at umaasa. Sa nakaraang summer retreat, alam ko na kayo po ay labis na nagtiwala at umasa sa Diyos sa nakalipas na summer retreat. Bakit? Napakarami nating invitee. At isa yung Tanawan Church sa host ng ating summer retreat. Parang whether you like it or not, dapat nandito ka sa retreat center. Gayunpaman, hindi natin ito magagawa kung sa pamamagitan lang ng ating sarili. Ngunit, yung Diyos, tumutulong siya sa atin. Kaya nga, dapat tayong magtiwala sa Diyos at hindi lamang sa ating sarili. Ikunin ko po sa parating na Grand Bible Seminar. Marahil yung iba sa atin, namumuro na doon sa ating mga invitee. Ikaw na naman, pang 10 beses mo na mag-abot ng flyer sa akin I-invite mo na naman ako ulit. Bible seminar na naman. Hindi ka pa ba nagsasawa? Hindi pa rin po. Attend ka sa Bible seminar. Kaya sa atin, kung aasa tayo sa ating sarili, sa ibang tao, hindi tayo makakapag-evangelize. Dapat tayong umasa sa Diyos na nagdadala ng mga ligaw na kaluluwa sa harapan natin. Kung umaasa ka talaga sa Diyos na gusto mong makapag-evangelize, ililid niya sa iyo yung mga taong naghahanap ng katotohanan. Kaya nga sa parating na Grand Bible Seminar, isa yung dapat nating asahan. Yung Diyos na gagawa sa kalagitnaan po natin. Kaya 'di ba? Meron tayong slogan this year, the power of God that works in us. Yung kapangyarihan ng Diyos ay kumikilos sa atin. Pero dapat asahan mo rin na kumikilos talaga yung Diyos sa iyo. Hindi pwedeng patay-mali siya ka lang doon sa kapangyarihan na gumagawa. Dapat nating naisin na kumilos yung Diyos at dapat tayong umasa na yung kapangyarihan niya yung gumawa at hindi lang yung ating sariling kapangyarihan. Kaya sa parating po na Grand Bible Seminar, dapat tayong laging umasa sa Diyos. Paano po yun, evangelist? Sabit sa schedule niya, may pasok siya. Paano po yun? Malayo yung bahay nila. Paano po yun? Hindi siya off ng araw na iyon. Paano po yun? Inuusig niya ako palagi. Paano po yun? Wala daw siyang budget. Kung titingin ka sa sarili mo, maraming hadlang. Pero kung aasa ka sa Diyos, merong paraan. Tignan po natin,
Isaiah chapter 59 sa verse 1. Isaiah chapter 59 sa verse 1. Isaías po 59, versikulo 1. Basahin po natin ito, 3, 2, 1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na di makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Kaya yung Panginoon, kaya niyang magligtas kahit saan. Kaya niyang iligtas kahit sino man, kahit yung isang napakasamang makasalanan, ay karapat-dapat din po sa kaligtasan. Kaya nga yung Diyos, hindi maikli yung kanyang kamay na hindi makapagligtas, ni mahina yung kanyang pandinig na hindi makarinig. Pero ang tanong, ano yung ginagawa mo para magligtas at para makapag-evangelize? Kailangan nating puntahan yung ating mga mahal sa buhay at ayain sila. Kahit na parang gusto ka na nilang palayasin, gawin mo yung part mo na mag-evangelize. Bakit? Wala na tayong sapat na oras. Kapag manunood po kayo sa TV, mula session 1 at 5 ng Bible Seminar, ano po yung laman ng mga palabas ngayon sa telebisyon? Ano po yung laging laman ng balita? Session number 3. Bakit? Senyales ng katapusan ng panahon. Yung mundo, napakainit. Pasira na, papunta na sa pagkasira. Ano pa? Yung ugali ng mga tao, pasama na ng pasama. Ano pa? Yung kasalanan po, napaka-laganap na. At yung mga homosexuality at iba pang mga kasalanan ay napaka-tindi na. Kaya kung manunood ka ng TV, wala nang pag-asa sa mundong ito. Malapit nang dumating yung Panginoong Hesus at nais niya na iligtas natin yung ating mga mahal sa buhay, lalo na po yung mga taong kasama mo sa bahay. Hindi po nagkataon na nandun ka sa inyo. Nandun ka para iligtas po sila. Tandaan, napupunta yung tao sa impyerno. Bakit? Hindi niya alam yung ginawa ni Jesus para sa kanya. Kaya alin ba yung mas mahirap? Yung mamatay sa krus o yung ipangaral yung ginawa ni Jesus na namatay sa krus? Yes, yung ipangaral, yung ginawa ni Jesus na namatay sa krus. Sa katunayan po, mas madali na yung part natin. Bakit? Magsasalita ka lang. Kapag nagsalita ka, kung makikinig sila, may possibilities silang maligtas. Kung isasarado ko yung aking bibig at hindi ka magsasalita, wala nang chance para sa kanila na maligtas. Kaya nga mga kapatid, malapit na po yung ating gawain, yung ating Bible Seminar. Kailangan nating magdala ng mga ligaw na kaluluwa sa harapan ng Diyos sa paparating na Bible Seminar. Hindi pwedeng ako lang yun nandito. Dapat meron akong katabi. Pwedeng siya yung katrabaho ko, yung kaibigan ko, yung kapitbahay naming adik, yung kapitbahay naming tambay, o kung sino mang kilala mo, dalhin mo siya sa harapan ng salita ng Diyos. Kaya sana, gawin po natin yung ating best. Kung titignan mo sa iyong sarili, aasa ka sa sarili mo, matatakot ka sa ibang tao. Wala ka talagang magagawa. Pero, pagmasdan mo si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya, na sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan, tiniis niya yung krus. Kaya nga tayo po ay naligtas. Anong hirap ba yung maitutumbas natin sa hirap na dinanas na ni Jesus sa krus? Wala. Parte na lang po ng pagdurusa yung mayroon tayo. Kaya nga, sa parating na Bible Seminar, akayin natin yung mga tao. Kung hindi mo pa siya naiiyakan, iyakan mo. Para madala mo lang dito sa Bible Seminar. Sama ka, pakiusap. Makinig ka ng Bible Seminar para maligtas ka. Tignan po natin yung isang verse, Jeremiah 32, sa verse 27. Jeremiah 32, verse 27. Aklat ni Jeremias 32, versikulo 27. Chapter 32 po, Jeremiah 32, verse 27. Basahin po natin ito, 3, 2, 1. Narito, ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng laman, meron bang anumang napakahirap para sa akin? May tanong yung Diyos. Meron bang anumang bagay na napakahirap para sa Diyos? Ginawa niya yung mundo gamit yung kanyang salita. Meron bang bagay na napakahirap para sa Diyos? Actually, wala po.
nagkakaproblema minsan sa evangelism, hindi dahil sa matigas sila, kundi dahil sa ating puso. Ay, hindi dadalo yan. Hindi mo pa na-i-invite, tatanggihan mo na, wala, pag in-invite ko yan, tatanggi lang yan, pang-10 na yan. Nakaraan ko pa ini-invite yan, tanggi ng tanggi. Eh, malay mo doon sa pang-11 na pag-i-invite mo, doon na siya pwede. Doon na handa yung kanyang heart, at doon na inalaw ng Diyos yung pagkakataon. Kaya nga, huwag tayong tumigil. Kung tinigilan tayo ng mga nag-invite sa atin, maliligtas po ba tayo? Hindi. Hindi sila tumigil, walang patid silang nag-invite, kaya nga, tayo po ay naligtas. Sa paparating po na Bible Seminar, nais ng Diyos na punuin yung lugar na ito ng mga ligaw na kaluluwa. Mangyayari yon kung mag-i-invite tayo, mag-house-to-house evangelism tayo, mag-street evangelism tayo, iimbitahan natin yung mga mahal natin sa buhay, yung kapitbahay natin. Kailan ka pa kikilos? Baka sabihin niyo po, mahiyain po kasi ako evangelist. Hindi ko po kayang ibuka yung bibig ko. Dalhin mo yung leader mo. Ito po. Yan. Then siya yung pagsalitain mo, tapos segonda mo lang, upo, maganda yan, sama po kayo, para maligtas po kayo. Libre sakay na po yan, ihahatid din kayo pa uwi. Kaya nga, gawin natin yung ating best. Kung nasubukan mo na yung isang paraan, gawin mo pa yung ibang hindi mo pa nasusubukan na mga paraan para madali natin sila sa parating na Bible Seminar. Tandaan, sabi ng Diyos, narito, akong Panginoon, ang Diyos ng lahat ng laman. Meron bang anumang bagay? Meron bang anumang napakahirap para sa akin? Wala po. Kaya kayang iligtas ng Diyos yung mga mahal natin sa buhay. Kaya si Asa, hindi siya talaga umasa sa Diyos. Hanggang sa katapusan ng kanyang buhay, hindi siya nagtiwala at umasa sa Diyos. Puntahan po natin, Ikalawang Kronika, chapter 16, sa verse 7 po. Ito po yung resulta, isa sa mga resulta ng hindi pag-asa o pagtitiwala ni Haring Asa sa Diyos. Verse 7, basahin ko po para sa inyo. Nang panahong iyon ay pumunta kay Asa na hari ng Juda si Hanani na propeta. At sinabi sa kanya, sapagkat ikaw ay umasa sa hari ng Syria at hindi ka umasa sa Panginoon mong Diyos, tinakasan ka ng hukbo ng hari ng Syria. Ano pong nangyari? Yung bagay na inaasahan niya, yung taong inaasahan niya, ano pong nangyari? Tinakasan siya. Ano pong nawala sa kanya? Sa verse 2 binasa natin kanina, si Asa ay kumuha ng pilak, ginto, mula sa mga kayamanan ng bahay ng Panginoon at bahay ng hari. Pero yung mga pilak at ginto na ito ay nasayang. Bakit? Tinakasan siya ng taong inaasahan niya. Kaya sabi ko po sa inyo, yung salapi, yung karangyaan at yung tao ay hindi tunay na dapat asahan, kundi yung Diyos lamang na nagbibigay sa atin ng lahat. Kaya nga dito, makikita natin, nawalan si Asa dahil umasa siya doon sa mga bagay na hindi niya naman dapat pagtiwalaan at asahan. Pero napakabuti pa rin ng Diyos kay Asa. Bakit po? Kahit na nagkamali na siya, ano pong ginawa sa kanya ng Diyos? Pinatay ba siya kaagad? Hindi po. Verse 8. Ikalawang Kronika chapter 16 sa verse 8. Sige ho, basahin natin ito. 3, 2, 1. Hindi ba ang mga taga-Ethiopia at ang mga lubim ay isang napakalaking hukbo na may napakaraming mga karwahe at mga ngabayo? Ngunit sapagkat ikaw ay umasa sa Panginoon, kanyang ibinigay sila sa iyong kamay. Niremind siya ng Diyos, hindi ba nagawa mo silang talunin dahil umasa ka sa akin? Sinaway siya ng propeta. Pero dito po makikita ninyo, kahit niremind na siya ng Diyos, sa pamamagitan ng kanyang propeta, alam niyo po yung naging attrition o yung reply ni Haring Asa, verse 10. Verse 10, basahin ko po, babasahin na lang natin, 3, 2, 1. Nang magkagayoy, nagalit si Asa sa propeta at inilagay siya sa bilangguan, sapagkat siya'y nagalit sa kanya dahil sa bagay na ito. At pinagmalupitan ni Asa ang ilan sa mga taong bayan ng panahon ding iyon. Kung titignan niyo po, si Asa, sabi po, siya ay nagalit. Pero kung titignan niyo po, sa ikalawang Kronika, chapter 15, sa verse 8, sinabi po,
Nang marinig ni Asa ang mga salitang ito ng propesiya, si Asarias na anak ni Obed, lumakas ang kanyang loob. Iba na yung actuation, yung pag-reply niya doon sa pananaway at sa salita ng Diyos. Nung umaasa pa siya sa Diyos, nang makarinig siya ng salita galing sa Diyos, ano po yung nangyari? Na-encourage siya. Nagkaroon siya ng kalakasan mula doon sa salitang sinabi. Pero, nung time na hindi na siya nagtiwala at umasa sa Diyos, nang sinaway siya ng propeta, anong sinabi niya? Nagalit po siya. Ibinilanggo niya pa yung propeta. Sa atin minsan ganito rin. Minsan napapalayo tayo sa kalooban ng Diyos at lumalakad tayo sa daan na ginugusto natin. Minsan, tinatapik tayo ng Diyos pabalik, sinasaway tayo sa mga sermon, sa Bible reading, sa mga napapakinggan natin ng mga salita, sinasaway tayo kung minsan. Pero, rebellious yung heart natin minsan. Ayaw nating makinig sa Diyos. At gusto natin, masunod lang yung gusto natin. Pero dito, si Asa, nagbago yung kanyang puso. Siya yung hari na gumawa ng mabuti at matuwid sa harapan ng Diyos nung una. Pero dito, siya na yung hari na nagagalit sa salita ng Diyos na napapakinggan niya sa mga propeta. Bakit? Ayaw niya na sinasaway siya. Pero napakabait pa rin sa kanya ng Diyos. Bakit? Binigyan pa rin siya ng pagkakataon na magsisi. Kahit na siya ay sinaway, binigyan pa siya ng time na magrepent. Pero hindi siya tumalikod at hindi siya bumalik sa Diyos. Bakit po? Nagmataas na yung puso ni Asa. Sinabi ko po sa inyo kanina, not praying to God ay nagbibigay ng pagtataas ng ating puso. Bakit? Kung hindi ka humihingi ng tulong sa Diyos, yung pananalangin ay paghingi ng tulong sa Diyos. Kung hindi ka mananalangin, ito po ay kumakatawan sa pagmamataas sa harapan ng Diyos, na para bang kaya mong gawing lahat kahit wala yung tulong ng Diyos. Kaya nga si Asa, nagmataas yung kanyang puso. Kawikaan 12:15, sabi po, ang lakad ng hangal, puntahan na lang natin, Kawikaan 12:15, chapter 12 sa verse 15. Kawikaan, chapter 12 sa verse 15. Basahin po natin ito. 3, 2, 1. Ang lakad ng hangal sa sarili niyang paningin ay wasto, ngunit ang marunong ay nakikinig sa payo. Yung mga mapagkumbabang Kristiyano, yung mga mapagkumbabang tao, nakikinig sila sa payo. Pero yung lakad ng hangal sa kanyang sariling paningin ay wasto. Kapag sinaway mo yan, binigyan mo ng advice na ito yung dapat mong gawin, hindi yan makikinig. Ganon yung mga taong hangal, ganito yung mga Kristiyanong hangal sa kanilang pananampalataya. Kaya nga, Kawikaan 18:12, sabi, bago ang pagkawasak, ang puso ng tao ay palalo muna, ngunit nauuna sa karangalan ang pagpapakumbaba. Kaya nga, si Asa, bago siya nawasak, ano pong nangyari? Nagmataas yung kanyang puso. Ayaw niyang makinig sa Diyos kahit sinasaway na siya at hindi siya bumalik sa Diyos hanggang sa katapusan ng kanyang buhay. Sa atin po, kapag sinaway tayo ng Diyos at nakita mo yung mali mo, huwag kang magdamdam. Ang gusto lang ng Diyos, mapabuti yung ating buhay, Kristiyano. Si Haring Saul, nang sinaway siya, di ba nagalit siya? Saan po siya nagwakas? Sa pagkawasak ng kanyang buhay. Sa atin po, kapag hindi tayo makikinig sa saway ng Diyos, mag-i-end yung ating buhay sa pagkasira. Yung ating buhay Kristiyano ay masasayang. Kaya nga, balikan po natin, Ikalawang Kronika, chapter 16, dito po sa verse 12. Verse 12 po, basahin natin ito, 3, 2, 1. Nang 39 na taon ng kanyang paghahari, si Asa ay nagkaroon ng karamdaman sa kanyang mga paa. Ang kanyang sakit ay naging malubha, gayunman, maging sa kanyang pagkakasakit ay hindi niya hinanap ang Panginoon, kundi humingi ng tulong sa mga manggagamot. Then dumating yung time na binigyan na siya ng disiplina ng Diyos. Kung titignan niyo po sa verse 1, sinabi po ng 36. Then dito po sa verse 12 ng chapter 16, ng 39. Binigyan siya ng almost 3 years ng Diyos para mag-repent, para bumalik sa Diyos at humingi muli ng tawad at tulong sa Kanya. Pero hindi siya bumalik.
Hindi siya nagsisi at hindi siya nagrepent. Kaya bilang ganti, dinisiplina siya ng Diyos. Binigyan siya ng karamdaman sa kanyang mga paa. Ang kanyang sakit ay naging malubha. Gayunman, sinabi po, maging sa kanyang pagkakasakit ay hindi niya hinanap ang Panginoon, kundi humingi ng tulong sa mga manggagamot. Kaya ito po yung naging problema kay Asa. Sa katapusan ng kanyang buhay, hanggang sa kanyang pagkakasakit, hindi niya po hiningi yung tulong ng Diyos. Sa atin po, kapag nakita na natin yung disiplina ng Diyos, balik ka agad. Gaya ng anak sa kanyang magulang, pinapalo tayo ng Diyos para bumalik sa Kanya at maging matuwid yung ating landas. Hindi nais ng Diyos na masayang at mapariwara yung ating buhay Kristiyano. Kaya nga, si Haring Asa, hindi siya bumalik talaga sa Diyos. Hanggang sa verse 13, ganito po yung nangyari. Basahin po natin yung verse 13, 3-1. Si Asa ay natulog na kasama ng kanyang mga ninuno at namatay sa ika-41 taon ng kanyang paghahari. Kaya, si Asa po ay namatay nung ika-41 years ng kanyang paghahari. Kaya dito makikita natin, yung simula ni Asa ay maganda. Nagtiwala siya sa Diyos, umasa siya sa Diyos, nanalangin siya sa Diyos, humingi siya ng tulong sa Diyos. Pero at the end, lahat ng mga bagay na ito ay ginawa niya ng may kabaliktaran. Hindi siya umasa sa Diyos, hindi siya nanalangin sa Diyos, hindi siya humingi ng tulong sa Diyos, at nawala sa kanya yung mga bagay na mahalaga sa kanyang buhay. Yung pera, yung lahat ng mga kanyang ari-arian ay nawala sa kanya. At namatay siya dahil sa karamdaman, sa kanyang sakit sa paa. Kaya dito, makikita natin, yung pagkakaroon ng magandang simula ay mabuti. Yung pagkakaroon ng magandang wakas ay mabuti rin po. Pero, yung iba sa atin, gaya po ng alam natin, maaring yung iba, hindi maganda yung naging simula ng ating Christian life. Pero, may pag-asa po. Gawin natin yung ating abot ng makakaya, natapusin yung ating buhay Kristiyano sa harapan ng Diyos ng mabuti. Sa Bible po, mayroong mga karakter na yung kanilang simula ay maganda at natapos po sila ng maganda. Halimbawa po si Pablo, yung kanya naging pasimula ay maganda at nagtapos siya sa magandang pagwawakas. Si Lucas, ganun din po. Pero meron din pong nagsimula ng hindi maganda pero tinapos nila ng maganda. Sino po yun? Si Marcos. At meron din pong nagsimula ng maganda at nauwi sa pangit na katapusan yung kanyang buhay. Sino po yun? Si Demas. Kaya sa atin, depende sa inyong pagpili, magiging iba yung dulo ng ating buhay Kristiyano. Kaya piliin natin na umasa palagi sa Diyos at magtiwala sa Kanya. Bago tayo matapos, banggitin ko po kung paano ba tayo magkakaroon ng magandang wakas sa ating buhay Kristiyano. Pilipos po, puntahan natin. Pilipos, chapter 2, sa verse 16. Aklat ng Pilipos, chapter 2, sa verse 16. Chapter 2 po, sa verse 16. Basahin po natin ito, 3-1. Na nanghahawakan sa salita ng buhay upang maipagkapuri ako sa araw ni Kristo. Na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan, ni nagpagalma ng walang kabuluhan. Sabi po, paano tayo magkakaroon ng magandang katapusan o wakas? Dapat tayong manghawakan sa salita ng buhay. Para pagdating natin sa harap ni Kristo, ay meron tayong bagay na ipagpupuri sa Diyos at kalawalatian para po sa atin. Ano pa? Pangalawang bagay po na dapat nating tandaan para magkaroon ng magandang katapusan ay dapat nating panghawakang mahigpit yung pangako ng Diyos. Si Joseph, pinanghawakan niya po ng mahigpit yung pangako ng Diyos. Dumanas siya ng maraming hirap, ngunit ibinaling ng Diyos yung kanyang kahirapan sa kabutihan. Naging prime minister po siya sa bansang Egypt at nakita niya yung katuparan ng pangako ng Diyos sa kanyang buhay. Bakit? Pinanghawakan niya ng mahigpit yung pangako ng Diyos sa kanyang vision. Tingnan po natin, Roma, chapter 4. Roma, chapter 4. Dito po makikita natin yung isang karakter na nanghawakan din pong matibay, mahigpit sa pangako ng Diyos. Chapter 4, sa verse 18 hanggang 21. Medyo mahaba, pero napakaganda po ng mga verse na ito. Hayaan niyo pong basahin natin ito, 3-1. Umaasa kahit wala ng pag-asa,
siya'y sumampalataya na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi, magiging napakarami ang iyong binhi. Hindi siya nanghina sa pananampalataya, itinuring niya ang sariling katawan na tulad sa patay, na sapagkat siya'y may 100 taon na noon, at sa pagkabuog ng bahay bata ni Sarah. Verse 20, gayunmay, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng di paniniwala, kundi pinalakas siya sa pananampalataya habang niluluwalhati niya ang Diyos. Verse 21, at labos na naniniwala na kayang gawin ng Diyos ang kanyang ipinangako. Kaya dito, si Abraham ay isa rin sa mga tao na nanghawakan sa pangako ng Diyos. Ano po yung pangako ng Diyos sa kanya? Magkakaroon siya ng anak. Ngayon ang tanong, meron bang pangako yung Diyos sa atin? Opo. Meron siyang pangakong gantimpala sa langit. Meron siyang pangako na kaligtasan para sa ating mga mahal sa buhay. Kailangan natin itong panghawakan para tayo po ay makapagpatuloy hanggang sa dulo. At panghuli, unang Korinto, chapter 9, sa verse 25. Chapter 9, sa verse 25 po. Unang Korinto chapter 9 sa verse 25. Kung nariyan na po kayo, basahin natin ito, 3, 2, 1. Ang bawat nakikipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nila iyon upang sila ay makatanggap ng isang korona na may pagkasira, ngunit tayo sa walang pagkasira. Ano po yung pangatlong bagay? Pagpipigil sa sarili. Hanggang sa dulo, dapat tayong magpigil sa ating sarili. Kaya nga, makikita po natin yung mga bagay na dapat nating panghawakan at yung mga bagay na dapat nating alisin at yung mga bagay na dapat nating iwasan sa ating buhay. Kristyano mula po sa aral sa buhay ni Asa. At sa last verse po natin, Ecclesiastes chapter 7 sa verse 8. Chapter 7 po, pagkatapos po ng aklat ng mga awit, naroon po Book of Ecclesiastes, chapter 7, sa verse 8. Verse 8 po, kung nariyan na, sige ho, basahin natin, 3, 2, 1. Mas mabuti ang wakas ng isang bagay kaysa pasimula nito. Ang matiising espiritu ay mas mabuti kaysa palalong espiritu. Kaya nga, habang papalapit yung Panginoon, naisin po talaga natin na magkaroon tayo ng magandang ending sa ating buhay, Kristyano. Sa araw na ito, ibinahagi ko po sa inyo yung ilang mahalagang aral mula sa buhay ni Asa. Nang pasimula, siya po ay mayroong magandang panimula. Siya ay nagbigay lugod sa Diyos, nagbigay siya ng kasiyahan sa Diyos, at siya ay tumawag at umasa sa Panginoon. Ganun din, siya, sabi po dito, sa bandang huli, siya po ay nagmataas at hindi na siya umasa sa Diyos. Kaya nga, nag-end yung kanyang buhay sa hindi magandang pagtatapos. Ganun din po sa atin. Malapit na po yung ating Bible seminar. Nais ng Diyos na makapagligtas ang mas maraming ligaw na kaluluwa. Kaya sana, sa ating mga prayer list, sa mga invitees po na nakalista na, ipanalangin po natin sila. Panginoon, pakiusap, ibigay niyo po sila sa amin. Sana sa parating na Bible seminar na ito ay tunay na siyang makaunawa at tunay na po talaga silang maligtas. Kaya hanggang dito, tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Let's pray po. Mahabagin at makapangyarihan naming Diyos na nasa langit, Ama, nagpapasalamat po kami sa kaligtasan na ibinigay niyo po sa amin. Ganon din po sa panibagong hiram na buhay sa araw na ito upang kami po ay makapagpatuloy. Napag-aralan po namin, Panginoon, yung ilang mahalagang bagay mula po sa buhay ni Asa na natutunan po namin. Kaya pakiusap, tulungan niyo po na maiukit sa aming mga puso yung mga bagay na ito at pakatandaan sa aming buhay Kristyano at sikaping maisabuhay. Meron po kaming Bible seminar na gaganapin mula bukas. Nawa akayin niyo po sa lugar na ito yung pong mga newcomers at ganun din po yung aming mga brothers and sisters upang sama-sama po kaming makapakinig ng salita ng Diyos at makapagligtas ng maraming ligaw na kaluluwa. Bigyan niyo rin po ng karunungan at kaalaman yung pong mga tagapangaral upang maihatid po ng may katapangan yung salita ng Diyos at may kalinawan. Salamat po, Panginoon, sa inyo. Ingatan niyo po yung bawat isa sa amin. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus na sa amin na nagligtas. Amen. Maraming salamat po.